Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sigura dito na lang. Ako si Lara, 21. Tiga Mandaluyong, honor student, panganay sa 5 magkakapatid. At oo, isa rin akong walker. Hindi ko kailanman inisip na darating ako sa ganitong buhay. Pero minsan kasi, kahit anong sipag at dasal mo, parang kulang pa rin. Hindi sapat ang talino kapag gutom na ang pamilya mo. Hindi sapat ang pangarap kapag wala kang pamasahe papuntang eskwela. Pero bago natin ituloy ang kwento, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Nagsimula lahat nung 2nd year college ako. Education nga pala ang course ko. Tumigil sa trabaho si Mama dahil sa sakit sa puso. Tapos si Papa, nawalan ng hanap buhay nang magsara yung construction site na pinapasukan niya. Ako na lang ang inaasahan nilang makatapos. Araw-araw akong naglalakad mula sa bahay papuntang campus para lang makatipid. Tiniis ko kahit minsan wala akong makain sa tanghalian. Hanggang sa isang araw, may kaklase akong nagyaya ng sideline. "Hindi mo kailangan gawin kung ayaw mo," sabi niya. "Kape lang naman, dinner lang, walang pilitan, pero malaki magbigay si kuya." Nung una, tumanggi ako. Pero nang umuwi ako sa bahay at nakita ko si Mama na nanginginig sa sakit, naalala ko yung mga reseta sa mesa. Hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa enrollment. Kinabukasan, tinawagan ko yung kaklase ko. At doon nagsimula ang lahat. Sa umaga, ako yung typical na achiever. Maayos manamit, laging may dalang notes, laging nakangiti. Pero sa gabi, nagiging ibang tao ako. Isang taong hindi ko lubos maisip na magiging ako. Hindi ko ginagamit ang tunay kong pangalan. Hindi ko sinasabi kung saan ako nag-aaral. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagrereklamo. Sinabi ko lang kina Mama at Papa na nagpa-part-time job ako sa Angel's Burger para hindi na sila nagtatanong pag umaalis ako ng gabi. Ang tanging mahalaga, makauwi ako, may pera akong maibigay kay Mama. May laman ng ref, may bayad ng kuryente, may chance akong makapagtapos. At oo, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na temporary lang to. Pero habang tumatagal, parang lumulubog ako. Unti-unti kong nakakalimutan kung sino si Lara. Ilang buwan nang lumipas, tumigil na ako. Bumuti na ang lagay ni Mama at si Papa naman ay nakahanap na ulit ng trabaho sa isang malaking construction company sa Pasig. Naisip kong magpakatino, mag-focus sa pag-aaral. Hanggang sa pumasok sa campus si Rafael, bagong transfer na architecture student. Tahimik, matalino, laging may dalang libro. Hindi ko siya agad napansin, pero isang araw, nag-volunteer siya sa outreach program na ako ang nag-organize. Doon ko nakita kung gaano siya kabait. Hindi siya yung kipong nagsasalita ng marami pero ramdam mo yung kabaitan sa simpleng, "Kumain ka na ba?" Hanggang sa araw-araw na kaming nagkikita. Hanggang sa dumating sa puntong, siya na ang dahilan kung bakit gusto kong gumising. At oo, nahulog ako sa kanya. Walang kasing sarap yung pakiramdam na may nagmamahal sa'yo kahit wala kang sinasabi. At sa sobrang tagal na panahon, naramdaman ko ulit yung pagmamahal na tapat at walang hinihiling na kapalit kung hindi pagmamahal ko din. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya, "Gusto kong ipakilala ka sa pamilya ko." Kinabahan ako, pero dahil gusto kong magtiwala ulit sa sarili ko, pumayag ako. Isang day of Sunday, sinama na ako ni Rafael sa bahay nila. Birthday daw iyon ng nanay niya at isang perfect na pagkakataon para maipakilala niya ako sa kanila. Maganda ang bahay nila, malinis, tahimik, puno ng larawan ng pamilya. Masaya si Tita, ang nanay ni Rafael. Pinati ko siya ng happy birthday at sabay nag-bless ako sa kanya. At doon lumapit na din ang tatay niya.
Sobrang aliw kausap ng parents ni Rafael. Ang dami nilang kwento tungkol sa boyfriend ko na nakakatawa. Namumula na nga si Rafael sa kahihiyan, parang nasisisi na sinama ako sa bahay nila. Pati yung tatay niya, sobrang kwela kausap. Ang dami niyang binibitawan na mga tatay jokes. Pero sa isang sulok ng bahay nila doon ako napatigil ng tingin ng matagal. May nakita akong isang pamilyar na mukha pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. At nung pinakilala na ako ni Rafael sa iba pa niyang kamag-anak, pumunta kami doon. At ang taong pamilyar sa akin ng mukha, pinakilala niya na tito niya. Nakita ko ang buong mukha ng tito niya. Bigla akong natakot. Bigla akong nahirapang huminga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinagpawisan akong malamig. Natatandaan ko na kung saan ko nakita ang mukha na iyon. Ang tito ni Rafael ay dati kong naging customer. Siya ang kliyente ko noon. At sa isang iglap, alam ko ring nakilala niya ako. Tahimik lang siyang buong hapunan. Ako naman ay hindi makalunok ng ayos, pero pinilit kong numiti. Si Rafael naman tuwang-tuwa, proud na proud habang kinukwento kung paano kami nagkakilala sa university. Gusto ko na sanang umuwi pero ayaw ko namang ma-disappoint ang boyfriend ko at baka isipin niya na bored na ako sa birthday ng nanay niya. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito at ayaw kong sirain yon. Kaya nagpatuloy lang ako na kausapin ng ilan sa mga kapamilya niya. Pero pinipilit akong umiwas na makalapit kung nasan yung tito niya. Pero habang nasa labas at sumasagap ng sariwang hangin dahil medyo nahihirapan pa rin akong huminga, lumapit sa akin ang tito niya. Gusto kong umiwas pero hindi ko na maidalaw ang mga paa ko. Pwede ba tayong mag-usap? Ang sabi niya. Ako naman ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Alam kong kilala mo ako, mahinang sabi niya. At alam kong ayaw mong malaman ni Rafael ang totoo. Pero makinig ka sa akin, Lara. Layuan mo siya. Hindi ko makasagot. Hindi ko alam kung paano ko pababasahin ang nakaguhit ng mukha sa tono niya. Hindi ko siya hahayaang masira ang buhay niya. Mabait siyang bata. Hindi siya dapat mapunta sa isang kagaya mo. Parang binagsakan ako ng langit. Pag hindi ko mo pa siya nilayuan, malalaman ng lahat ng nandito ang tinatago mong baho at gaano kakaduming na babae. Parang binagsakan ako ng langit. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi niya. Ang tanging naramdaman ko lang yung sobrang lungkot at sakit. Kinabukasan, hindi ko nasagot ang mga tawag ni Rafael. Ni-block ko na siya sa Messenger at sa Facebook ko. Sinubukan niyang hanapin ako sa campus pero umiwas ako. Sabi ko, kailangan kong mag-focus sa pamilya. Sabi ko, hindi ako handa. Pero ang totoo, durog ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanya kung bakit. Hindi ko kayang ipaliwanag na minsan sa buhay ko, nagdasala ako ng paraang hindi ko na kayang itama. Hanggang sa isang gabi, dumating siya sa tapat ng bahay namin, basa sa ulan, umiiyak. Lara, ano bang mali? May nagawa ba akong masama? At doon ako tuluyang bumigay. Niyakap ko siya. Humingi ng tawad pero wala akong masabi kung bakit. Sinabi ko lang, mahal kita pero hindi ako karapat-dapat. Sabay pasok ako sa bahay at sinanay na lang ang kumausap sa kanya at pinilit na umuwi na. Umalis siyang tahimik, hindi na lumingon. Simula noon ay hindi na kami nang usap ng lalaking mahal na mahal ko pero hindi ko dapat na mahalin. Lumipas ang ilang taon. Nagtapos ako, nakapasa sa board exam, naging top-notcher. Nagtuturo na sa isang maliit na paaralan. Tahimik, simple, pero mabigat pa rin ang puso. Minsan nakikita ko sa social media si Rafael na nakatag sa iba pa naming mga kaibigan. Architect na, may mga project ng malalaki at laging nakangiti. Sa mga ngiting yon, alam kong masaya siya.
At masaya akong kahit papaano nakalaya siya sa sakit na ako ang nagdala. Pero tuwing gabi habang binubuo ko sulat na to, naaalala ko pa rin yung titig niya noon, puno ng pagmamahal at tanong na hindi ko nasagot. At sa bawat pahina ng buhay ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi lahat ng nagmahal dapat manatili. Minsan, ang pinakamalalim na pag-ibig ay yung kaya mong umalis para hindi mo siya masira. Maraming salamat, Tita Cor, sa pagbasa ng kwento ng buhay ko. Sana ay mapakinggan ko to sa page mo. Sobrang laking tulong ng mga advices mo about life. Nakaka-uplift siya sobra. Kaya naglakas loob din akong sumulat sa inyo dahil kahit alam ko na ang gagawin sa buhay ko, feeling ko may nakakalimutan pa din ako. Hanggang dito na lang po and wish ko po na mas lumaki pa ang page ninyo. Hi, Lara. Alam mo, bad trip ka. Hindi na nga ako makahinga dahil sa sipon. Mas lalong hindi na ako makahinga ngayon dahil sa pag-iyak ko sa kwento mo. Speaking of sipon, ingat po tayong lahat ha. Sobra kumakalat ang virus ngayon. Mag-face mask paglalabas ng bahay. Give love, not virus. Charot! Naku, wag naman sana mag-lockdown ulit. Pero ito na, Lara, ang advice ko sa'yo. Alam mo, wala pang dapat ikahiya. Hindi mo pinili yung ganong sitwasyon. Pinili mo lang magmahal sa pamilya mo kahit pa masaktan ka. Hindi lahat ng desisyon na mali sa mata ng mundo ay masama sa puso. Minsan, yung tinatawag nilang kasalanan, yung mismo ang naging tulay para mabuhay kayo. Pero oo, gets ko rin. Mabigat yung guilt. Kasi kahit gusto mong magbago, may mga taong hindi ka hahayaang kalimutan kung sino ka noon. At yung part na nakita mo yung tito ni Rafael, grabe, parang pelikula. Pero real talk sis, di mo kasalanan kung may taong hindi kayang tanggapin na may second chance ang iba. At para naman kay Rafael, bro, kung sakaling marinig mo to, minsan hindi tayo nilalayuan kasi hindi tayo mahal. Nilalayuan tayo kasi mas pinili nilang mahalin tayo mula sa malayo para hindi tayo madamay sa bigat ng nakaraan nila. At yon ang tunay na sakripisyo. Lara, huwag mong hayaan yung nakaraan mo ang mag-define kung sino ka. You were never just a walker. You are a survivor, a fighter, a teacher, and girl, ikaw na ang real honor student ng buhay. Hindi mo kailangan linisin ang nakaraan mo kasi yung pagbangon mo, yun na mismo ang redemption mo. Good luck sa'yo, Lara, sa mga future plans mo sa buhay. At alam ko, malayo pa ang mararating mo. At alam ko, matatagpuan mo ulit yung lalaki na para sa'yo. Pero malay mo magtagpo ulit kayo ni Rafael at magkaigihan ulit kayo. Pero kung dumating yung time na yon, ipagtapat mo na sa kanya lahat. Laksan mo na ang loob mo. Sumugal ka na. At kung mahal na mahal ka pa niya, alam ko maiintindihan ka niya. At sa lahat ng Laras out there, tandaan niyo to. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Kailangan mo lang maging totoo. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto niyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mga lihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi!